Isa po sa natutunan ko nung bata pa ako ay yung huwag ka dapat magtipid sa pagkain. Kahit na mahirap po kami, napakaraming utang ng aking mga magulang, never po na kami ay nagutom. Wala po akong naaalala nung bata po akong maliit na nagutom kami. Kahit na nahihirapan po kami, kahit na nahihirapan ang aking mga magulang, they would always try to buy food and place it on the table. Ayaw po nila nakikita kami na nagugutom, lalong-lalo na po ako. Kaya kung makikita niyo po ako dati, napaka-chubby ko, napakataba ko. Binubusog kami. At sa tingin ko, maganda pong prinsipyo yan sa buhay, hindi po ba? Huwag kang magtitipid sa pagkain. Magtipid ka na sa lahat ng bagay, huwag lang sa pagkain. Bakit? Kasi ang pagkain lang ang magbibigay ng lakas sa iyo. Minsan na nakakatawa sa iba, ang pagkain ang inuuna nilang tinitipid. Bakit? Dahil meron silang ibang inuuna na pinaggagastusan. Luho, bisyo, lakwatsa, para meron lang maipakita sa Facebook, para merong ipagmalaki sa mga kapitbahay at kaibigan. Tinitiis na magutom para mabili, makuha yung hilig. Pero umpisa lang na makikita mong masaya sila. Pagkatapos nilang magmayabang, miserable yung mga yan. Mas masaya ang mga taong busog kahit na walang pera. Amen? Ang Diyos din po, si Jesus, ayaw din nakikita ang mga tao na nagugutom. Gusto niya busog sila. Kaya gumawa siya ng paraan para pakainin sila. Yan po yung tandaan natin. Pag tayo ay nagugutom sa ating buhay, ang kailangan lang nating gawin ay lumapit sa Panginoon. Lumapit sa Diyos. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Lalong-lalo na kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Binubusog ng Diyos, unang-una, ang ating mga isip, ang ating mga puso, ang ating kaluluwa. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kung mababasa po natin ang ibang version ng Ebanghelyong ito, ng milagro ng pagpaparami ng pagkain, ng tinapay at ng isda, ang Panginoon ay nagtuturo sa mga tao bago niya pinakain. Hindi man napansin ng mga tao na gutom sila physically kasi busog ang kanilang puso, busog ang kanilang kaluluwa. Ang pinagkakaloob ng salita ng Diyos ay inspirasyon. Ang ibig sabihin ng inspirasyon ay nagkakaloob ng Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos siyang nagpapalakas sa atin. Pero hindi rin nakakalimutan ng Diyos na busugin ang pisikal na pangangailangan ng tao. Kaya magtiwala tayo na kung tayo ay lalapit sa Diyos, dalawa ang bubusugin niya sa atin. Ang ating katawan at ang ating espiritu. Kabaliktaran naman ang ginagawa ng kasalanan sa atin. Ginugutom tayo ng kasalanan. Di niyo po napansin yon? The more that we remain in sin, the more that we are unsatisfied. Pag nananatili ka sa buhay ng kasalanan, hindi ka nabubusog, hindi ka mapakali, hindi ka payapa. Dahil sa kasalanan, sinisira ang ating kaluluwa. Yan ang ginagawa ng demonyo sa atin sa pamamagitan ng tukso at ng kasalanan. Tayo ay ginugutom hanggang tayo ay mamatay. Saan tayo pupunta? Huwag tayong maninglang, huwag tayong magpaloko sa demonyo. Dahil isa lang ang makakapagbusog sa atin, yan ang Diyos. At hindi tayo mabubusog ng Diyos kung hindi tayo lalapit at mananatili sa Diyos.